Muling pinaalalahanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kawani ng pamahalaan sa pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Sinabi ng Pangulo na walang karapatang gastusin ng mga nasa gobyerno ang pera ng bayan habang maraming Pilipino ang nagugutom. May report si Marita Muahe. Muling tinawagan ng pansin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga kawani sa iba't ibang ahensya ng gobyerno na ayusin ang pagbibigay ng serbisyo sa publiko. Sa pag-uwi nito dito sa Davao City, ipinaalala ng Pangulo sa mga taga-gobyerno na ang sweldong tinatanggap ng mga ito ay mula sa taong bayan. Sa mga taga-gobyerno na nagbibisyo, lalo na sa sugal, pagsasabihan umano ng Pangulo ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na huwag papasukin para magsugal ang mga nagtatrabaho sa gobyerno pati na ang mga pamilya nito. Wala umanong karapatan ang mga nasa gobyerno na gastusin ang pera ng bayan habang maraming Pilipino ang nagugutom. Would like to ask PAGCOR to prohibit lahat ng taga-gobyerno, pati yung mga asawa, pamilya, not to deny them entrance sa mga casinos. I do not want people, lalo na sa gobyerno, pasok-pasok yan sa... Kung nasa gobyerno, kalayan lang, kikitain mo, bakit ka magsugal doon? Sa mga normal na kawani naman ng gobyerno, sinabi rin nito na kung iniipit sila ng kanilang mga boss o superior na huwag mag-atubiling magsumbong sa Pangulo at pagpapalitin niya umano ito ng pwesto. Hindi lang dito sa krimen, sa mga taga-gobyerno. Pag inipit kayo ng kanyang superior to do something wrong or not in accordance with the rules, sabihin ninyo sa akin, kayo ang ilagay ko sa posisyon ng superior, yung superior ang ilagay ko sa posisyon. You know, ganito yan. Ang rasyonale kasi ng trabaho natin is, we are paid by the people to work 8 hours a day. Bayad tayo. So pag inindyan mo ang tao, wala ka sa opisina mo, kaya ng iba dito, national, local, pareho rin. After lunch break, naana sa mga mall, pasyal-pasyal na. Pag nangyari yan, uli, I will dismiss ka sa... Malapit na umanong maipatupad ang emergency numbers na 8888 na pwedeng tawagan ng mga tao para magsumbong at ipapatawag ng Pangulo ang mga inire-report para magpaliwanag. Theft at swindling umano ang pangloloko sa mga tao, lalo na sa mga taga-gobyerno na mahilig magpabalik-balik ng taong nag-aayos ng dokumento pagkatapos ay hindi naman nakukuha ang kanilang mga kailangan. Inulit ng Pangulo na ayaw niya ng pinapabalik-balik at pinaghihintay ng matagal ang mga tao. Gagawin naman ng requirement ni Duterte ang pagkakaroon ng logbook sa mga government offices kung saan isusulat ang mga transaksyong ginagawa nila na kanya umanong re-reviewin. Ipapahinto rin naman ng Pangulo ang programang Lakbay Aral dahil ayon dito gastos lamang ito. May mensahe rin ng Pangulo sa mga pulis na sangkot sa katiwalian. So kayong mga pulis na nandyan sa droga, you make a choice. Resign and do not wait for my action. Kikiusap ako sa inyo. Saka kayong mga pulis, pati military, alam ko maliit ang sweldo ninyo. Kung may mga ganong sakit, God forbid, asawa mo mag-cancer, gano'n. Huwag kang magbenta ng siya mo. Pumunta ka sa akin. Sabihin mo sa superior mo, down my line. Sabi, sir, pakisabi lang kay mayor na asawa ko nasa ka. I will look for the money. Mula dito sa Davao City, ako si Marita Muahe, PTV News. Hi, ako si Ria Fernandez. Mag-subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang ang subscribe button.